Hello po, happy Sunday po. Patuloy tayo sa mga topic natin sa ECP. Kasi talagang hindi mauubos yung mga tanong ng mga teachers. Kasi ito yung na-observe nila. Sir Bong, bakit po rito sa division namin? Nauna yung mga teacher 6 to? Oo. Tapos kami mga teacher 3 ng application parang iniwan. Sa iba naman, inuna daw yung mga master teacher, no? Ngayon, ang tanong nila, ano po ba dapat, Sir Bong? Alam nyo, palagi ko naman sinasabi, wala namang problema kung sino unahin. Kahit unahin yung principal 1, 2, 3, no? Kahit unahin yung teacher 3. Kahit sino unahin. Basta, ang punto natin, ayon sa ECP, lahat ng mga nauna, grupo kayo, no? Dali lang ha. The show must go on. Dapat, lahat kayo ay ipapriority, isusunod kayo. Ganun yun. Ganun talaga may nauna. Ano naman, kung nauna yung teacher 3, basta kayo naman lahat ay susunod. Diba? Basta sabi dun sa ECP, yung sinasabi natin, basta lahat ng mga unang batch na nag-apply, bawa dito sa unang batch na to, inuna yung teacher 6. Okay lang. Inuna yung teacher 3. No problem. Inuna yung master teacher. No problem. Huwag lang unahin yung mga... Tapos principal. No worry. Basta, ang mahalaga, itong mga naunang batch na ito na composite. Di ba? Halo-halo. Kung sinong gustong unahin ng SDS, nauunawaan natin dahil limitado yung budget. Basta, wag mo nang tatanggap ng mga panibagong applicants hangga't hindi nauubos itong grupong ito. Ganun yung ganun yung sinasabi ng ECP. Ngayon, for the sake of argument, no? Sir Bong, kung ikaw ang tatanungin, sino unahin mo? Siyempre, uunahin ko kung ako SDS teacher 3, huwag magagalit yung mga master teacher at principal. Teacher 4, teacher 6, unahin muna natin sila kasi maraming bilang nila. Sa prorated, mas marami yung bilang ng mga teachers 3, 4, 5, and 6 na nag-apply. Dapat uunahin sila. Kung ako tatanungin kasi yung master teacher 1 at principal 1, ang lalaki ng budget niyan. Ang lalaki ng mga sabihin uubusin na budget allocation yan. Kasi ang lalaki ng sahod nila. Sir Bong, bias ka pala. Hindi naman. Oo. For the sake of argument, uunahin lang naman pero hindi naman din iiwan yung master teacher 1 tsaka principal 1 Kasi ang sabi naman, lahat ng mga naunang nag-apply, dapat ubusin muna. Ganyan yan. Wala munang tatanggapin ng panibago. So for the sake of argument, tinatanong nyo ako, Sir Bong, kung ikaw po SDS, ano unahin mo? Siyempre, unahin natin yung teacher 3, 4, 5, 6 kasi hindi masyadong kukonsumo ng malaking budget yan. Diba, kumpara dun sa mga master teacher 1. Malaki, baka mamaya isang sahod, isang master teacher 1, ay dalawang teacher 3. Nagigit nyo ba? Yung logic ni Sir Bong. Pero dapat walang iiwanan. Hindi iiwanan yung principals na nag-qualify. Hindi iiwanan yung mga master teachers na nag-qualify. At lalong hindi iiwanan yung mga teacher 3, 4, 5, 6, 7 kung may nag-apply na mga naunang nag-apply. Ganun yun. Dapat lahat kayo ay i-endorse ng inyong division office. So, nagiget ba yung punto ni Sir Bong? Kung ako sa inyo, huwag na kayong wala nang jealousy, di ba? Wala nang overthinking, wala nang crab mentality, no? Basta, lahat naman kayo ay, to be fair, ipopromote. So, nagiget ba Sir Bong?
Nakuha niyo ba yung point ni Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.